Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Isang magandang gabi. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, ano? At anong nangyari? Siguro naman po ay yung iba ay nasagap na ninyo ang balita na dating Angels, no? Alam niyo na yun. Ay naandun kay Sir Rapi Tulfo. Nako, ano ba yan? Bakit naman talaga kay Tulfo pa? Ay away magkaibigan, nagkapersonalan, nagkatulpuhan. Oh. Ito hindi ako mga ano dito. Ako magsasalita lang ako dito. Ano? Nagsasalita lang ako sa harap ng camera. Ito na ano, away magkaibigan, nagkapersonalan, nagkatampuhan, nag-aaway magkaibigan nga nagkatulpuhan ay ang gusto ay pakukulong. Sino po nakapanood dyan? Yung dating Angel na nandun na kay Rapi Tulfo. Ay para sa akin po ito ano. Magsasalita lang dito sa harap ng camera. Ang kausap ko lang dito ay ang cellphone ko. Sarili ko sa harap ng camera, nakikita ko sarili ko. Ang akin lang po dito ano. Kung gusto niyo talagang ipakulong, ang aking ano lang dito, dapat kumuha kayo ng pribadong abogado. At magaling na abogado, kaya talagang ilaban yung kaso mo. At kung talagang napatunayan na talagang may pagkakasala ang iyong kaibigan ay di doon mananagot siya sa batas. Ano po? Yun ay kung talagang may pagkakasala ay sabi nga ng kaibigan ay kahit sa korte ay haharapin niya. Alam mo sa totoo lang, napanood ko kanina lang. Ay parang nakikita kong ito lang sabi sa aking observation lang. Parang minadali yung pag-uusap doon kay Rapi Tulfo, yung dating Angel. Parang minadali yung pag-uusap at parang pakiramdam kong hindi ganun ka-interesado talaga. Dahil parang hindi ganun ka-interesado talaga tutukan kung ano man yung nirereklamo ng dating Angel. Parang hindi ganun ka-porsigido talaga silang tutukan kung ano yung gustong mangyari na ipakulong. Dahil ang sabi po ni Sir Rapi Tulfo, ayan siguro naman maririnig nyo dyan sa comment, bababasa nyo dyan sa comment, ano po? Ang sabi ni Rapi Tulfo, total naman kayo magkaibigan, pag-aayusin na lang sila. Ay umiyak yung ex-Angel. Nang sabi niya, ang gusto niya sana ay makulong. Ay di sana. Kasi alam niyo sa totoo lang, hindi lahat ng lumalapit kay Sir Rapi Tulfo, ang hatol ay agad ay kulong kung kulong. Kasi si Sir Rapi Tulfo, minsan, pag simpleng awayan, simpleng usapin, lalo pat kung sila magkaibigan, mas minamabuting magpatawaran, magpasensyahan at magkasundo. No? Buti sana kung ang nireklamo ay reactor, ay magkaibigan. Magkaibigan at sinabi pa niya na ex-Angel na siya ay vlogger. So doon, kung ikaw ay vlogger, ay yung isang pribadong tao, sino ang mas dehado rito? Ano, di ba? Ang akin lang sana kung talagang gusto mo makulong, gusto mo talagang mahatulan, yung kaibigan na nagpo-post di umano, ano? Ay sana ay kumuha ka na lang ng private attorney. Alam mo sa totoo lang, ang nangyari dyan, kinaray-karay ninyo sa publiko, doon pa talaga dayo kay Tulfo, na pwede naman gawin yung privado, yung mga ganyang problema. Private attorney, kung gusto nyo. No? Kaya naman magkaibigan, may pinagsamahan. Na dahil lang sa isang bagay, anumang bagay ito, dahil lang sa merong gustong patulungan itong si kaibigan, dito kay ex-Angel, ay hindi tinulungan, ay nag-post na daw itong si kaibigan. Sino po nakapanood? Na kanina lang, naka-air. Kay Tulfo. sino po nakapanood dyan? Yung ex-Angel po, nandun po kay Tulfo. Siguro abangan nyo bukas, baka i-upload yun ng separate kasi naka-live yun. Pag live ng ganun, ilang kaso po yun, ilang reklamo yun, na nandun, naka-live. Pero, yan, i-chinachop-chop yung video niyan, abangan nyo po, kinabukasan, baka nandun mga thumbnail nila sa mukha, mga mukha nila sa thumbnail. Ang akin lang, dapat kasi, ito kung ito ay ito para sa akin lang na base, sabi ko nga kanina, base sa aking observation, parang hindi interesado sila si Rapi Tulfo. Natutukan itong reklamo. Kasi ang huling sinabi ni si Rapi Tulfo, kung gusto nyo pagbatiin na lang kayo, pagbatiin na lang. Kasi magkaibigan naman sila ay umiyak itong isa. Hindi tayo madadala. Yung mga viewers, hindi lahat madadala. Kasi
ang sabi, haharapin siya nung kaibigan kahit sa ang korte. Ano ba mga ano ba yung mga reklamo? Ang reklamo po, ayan, baka makalimutan natin. Ang reklamo po ni X-Angel ay di umano'y kumbaga ito parang cyber libel, no? Di umano'y patuloy yung walang tigil, nakakapanira at ipinopost daw yung nakaraan. Ikaw naman yung mga nakaraan, ano? Ang tanong, ano ba yung mga nakaraan? Yung mga ex-jowa daw. Ang tanong nga, yun hindi kasi ganun kadali yun, ano? Lalo na pagkalilitisin na yun. Masusing pag-iimbestiga po dyan ang gagawin. Bakit nakarating kay best friend yung mga ex niya? Mga picture kung ano pa man. Dahil nga daw yung pinupost sa social media, pinupost daw ni best friend. Ay, ikaw ang mismo nagbigay ng picture. Nasali pa yan sana pagka mga ganyang private, tawag ito, masalang usapin, dapat sa iyo na yun. Gawin mo private yung mga bagay-bagay sa personal na buhay mo. Ano mang meron ka, gawin mo private. Kaya ang tanong, bakit nga napunta kay best friend yung mga picture? Kung ano pa mga picture na binabanggit doon kay Sir Rapitol po, yung mga past daw ay pinopost o pinapasa daw kahit kani-kanino. Kaya nga ang tanong, bakit nga nakarating doon kay best friend mo lahat kung sino yung mga past mo na yan? So, ikaw ba nagpasa sa kanya? So, doon, kapag yan ay naglitis, masisirmonan ka pa dito ng abogado. Ay, ikaw din pala naman ang may gusto talaga na yan ay ipinasa mo sa kaibigan mo. Nasa halip sana iyan ay sa iyo. Oh, di ba? Yun po yung mga reklamo, ano po? At saka patuloy na po siya nire-reaction ng mga reaktor. Ang isa pong nabanggit doon ay si Egypta. Anak ko, Egypta. Kaya shoutout. Sikat si Egypta ngayon. Shoutout sa'yo, Egypta. Si Egypta po ang walang tigil, walang humpay na nag-reaction daw dito kay X-Angel. Ang akin lang naman dito, dapat sana kung away magkaibigan ay sana ay sinarili na lang nag-usap masinsina. Kung yan ay kaibigan mo, pinuntahan mo sana sa bahay nila, doon wala nang kawala. So, makukorner mo na yon. So, kausapin mo ng masinsinan, hindi kailangan mahantong sa sigawan, sa awayan. Ano po? Walang imposible yon. Dahil kahit pa paano, meron kayong pinagsamahan, mangingibabaw pa rin naman doon yung pinagsamahan nyo. Kung ito yung kinausap mo ng masinsinan, ang problema mo, ay may nakikita naman akong reels na kumakalat na doon ay parang pang-uurat ni X-Angel dito sa ibang mga kalaban niya, itong kaibigan niya. Doon pa lang, kung magagamit yun, marami yatang resibo, marami yatang bala, itong si kaibigan, kaya ang lakas ng loob na sabi niya, na kahit sa ang korte dalahin, ay handa siyang harapin anumang reklamo ang isang pa ni X-Angel. So dito, lumalabas dito, na dinala nila sa malaking channel ang kanilang problema. Anong problemang ito? Nasa halip sana kanila na lang. So, sino dito ang meron bang hostisya na nakamit? Itanong ko lang, tinatanong kayo. Ay, hindi pala. Napanood yata ng iba. Panoorin niyo po kasi Rapitol po, yung live ngayong araw na to. Ano ba pisa ngayon? October 29. Panoorin niyo po yung live sa Rapitol po. At naandot po, kung saan part doon, kung sa kalagitnaan, pero hawak ko na yung video clip. Ano po? At doon na nga, umiyak na nga itong sa X-Angel. At ang gusto lang naman niya ay ipakulong. Ay, kung gusto mo ipakulong, dapat ang ginawa mo, kumuha ka ng private attorney na kaya mong magbayad ng kamahal-mahal at dito ay kaya talagang ilaban ni private attorney ang iyong reklamo, ang iyong isasampang kaso at doon ay mananalo at mahatula talaga kung talaga nagkasala ay dihimas rehas. Dapat kumuha ka ng private attorney kung talagang yan ang gusto mo. At ang katotohanan po, sa totoo lang para sa kaalaman po na lahat, si Sir Rapitol po, kay Sir Rapitol po, kadalasan ang sumbungan ng mga reklamo. Para po sa kalaman ng lahat, siyempre si Idol Rapi ay siya isang senador, ay tumutulong po na lutasin ang isang problema, hindi para agad-agad ay ipakulong. Hindi agad-agad ay para sampahan ng reklamo. Dahil hanggat kaya niyang pag-ayusin, ang nagrereklamo at ang inireklamo ay gagawin niyang pag-ayusin at hindi po basta-basta agad ang hatol, ay talagang ultimatum. Lagi po natin tatandaan yan. Ano po? Ang kay Sir Rapitol po, sumbungan ng mga reklamo, yung kanyang YouTube channel. Ano po? Gagawin niya yung unang bagay na ito'y mapag-ayos, hindi agad-agad ay kulong. Kasi ang habol na X-Angel ay ipakulong.
Kung gusto mong ipakulong, kumuha ka ng private attorney. Hindi sana kay Sir Rapi Tulfo. Dahil si Sir Rapi Tulfo, ayan, hindi porket ikaw ay sabihin natin nagrabyado at ikaw ang kawawa at ikaw ang aping-api, pinipilit ni Sir Rapi Tulfo na hanggat maaari ay maisaayos ang problema na hindi na mauwi pa doon sa kasuhan. Gaya kung gusto mo naman talagang kaso talaga, dapat kumuha na lang ng private attorney na talagang doon sigurado kang ang iyong ipinaglalaban ay talagang mabibigyan ng katarungan at masasabing talagang ikaw ay walang kasalanan. Yan po ay merong masusing pag-iimbestiga. Ano po? Ano ba? Bakit gano'n na lang sukdulan ang galit ng iyong inireklamong kaibigan? Yan po ay masusing pag-iimbestiga. Siyempre, maglalatag yan ng ebidensya. Ano pa ang mga pinagtatalunan? Ano pa ang mga pinag-aawayan? Ayan. Paano po? Isang halimbawa. At sa pangyayaring iyan, lalaban itong si kaibigan. At dito ay meron siyang karay-karay na mga sponsor din na ikang sabihin natin mga biktima rin. No, isa yan sa mga maaaring makaray-karay din po. Ano po? Kung meron mga alas kasi malakas ang loob ni best friend na ang sabi niya haharapin niya kahit saan. So ibig sabihin malakas ang loob niya. So ibig sabihin dito meron siyang bala. Meron siyang alas at malakas ang loob. So hindi pa totally talagang tawag dito. Sa ilang minuto, parang 10 minutes lang yata ang pag-uusap ay doon hindi pa halos dito nakuha ang iba pang mga salaysay at iba pang mga kwento at iba pang mga ano pang mga reklamo. Napakabilis po ng pangyayari ng pag-uusap doon kay Sir Rapi Tulfo. Paano nga po kung yan ay maimbestigahan kung talagang totoong magkakaso talaga itong si Ex-Angel at kasuhan itong si best friend. At itong si best friend ay merong ilabas na kung ano-ano pa man, ay yun na nga ang tanong Naghahabol ka, nagireklamo, dahil yung mga past mo ay nilalabas, pinopost, mga ex-boyfriend. Ang tanong, bakit napunta nga kay best friend, ay pinasa mo. Dapat, hindi mo ipinasa, ikaw palang nagaparapasa. Yung mga ganun bagay, personal yun, iyo lang yun. Pero bakit kailangan mo pang i-share sa iyong mga sa iyong mga best friend? Ano po? Sabi ko nga, ang kay Tulfo, pag pumunta kayo dyan, huwag kayo mag-expect. Huwag niyo sasabihin, gusto ko po siya ipakulong. So, sino magpapakulong? Sino tutulong? Para ipakulong si Sir Rapi Tulfo? Hindi po ganun si Sir Rapi Tulfo. Pag kayo pumunta dyan, agad-agad, ang unang hakbang na gagawin ni Sir Rapi Tulfo, kung simple lang naman, away magkaibigan lang naman, ay pag-ayusin hanggat maayos. Pero kung hindi rin naman ganun, kabilis, hindi rin naman ganun, kabigat ang mga nirereklamo, at common na po iyan. Bilang kayo, at nabanggit mo nga doon, ikaw ay vlogger. Common na meron kang basher, meron kang makakalaban na hindi mo ka isang isip at hindi mo ka isang damdamin. Ay common na po na meron kang basher. Meron kang kalaban. Kami nga ay may mga nagpo-post din sa amin Common na po yan. Ngayon, gawin natin privado. Ano mang meron tayo. Gawin natin privado yan. Kung ano mang mga picture-picture, gawin nyo. Yun daw, yung mga pass na pinupost daw. Ano pa ang mga pinupost ni best friend. Gawin natin privado kung ano meron tayo. At sabi ko nga, ako lang ay nawawendang, natawa lang ako doon, sa totoo lang, yung gusto niya na, gusto ko po sana ipakulong. Gusto ko po sana siyang makulong. Teka muna. So, kung gusto mo makulong, doon ka sa tamang proseso, sa legal process talaga. Hindi sa channel ni Sir Rapi Tulfo. Kuha ka ng private attorney, magbayad ka. Hindi ganun kabilis yun ha. First hearing acceptance fee pa lang, may bayad na. Per hearing pa yan, may bayad pa yan. Ngayon, depende pa yan sa presyuhan. Kapag ang iyong reklamo ay malaki ang chance ng ikaw ay manalo, pipresyuhan ka talaga dyan ng abogado. Per hearing, halimbawa, 40,000, 50,000 per hearing. Kakausapin ka, ang laki po ng laban mo dito, talagang pasok na pasok po sa banga. So, per hearing po. Atin po tayo, per hearing. Sige po, 50,000. Isang halimbawa mga ganun. So, hanggang ilang hearing yan? Hanggang 4-5 hearing. Yung iba pa, inaabot pa ng 7-8. Pag may mga bagyo-bagyo, cancel muna. Cancel. Hindi ngayon matutuloy ang hearing kasi may bagyo. Di ba? So, tatagal yun. Ay, ang abogado, kung ito nakakompermiso sa petsang iyon, na iyon ay haharap sa ganung, tawag ito, nakakompermiso doon, babayaran mo yun. Kasi naabala yung tao, makakancel niya yung lakad niya. Yung ganun. Sa tamang proseso, legal process, ang gawin ninyo, hindi sa channel ni Sir Rapi Tulfo. Dahil kay Sir Rapi Tulfo, hanggat kaya niyang ayusin ang isang problema, lalo pat away magkaibigan, yun lang yung kanyang yung kanyang unang gagawing hakbang dito. Pero
Hindi yun pag gusto mo ipakulong. Sa tingin mo ba, agad-agad? Oo, ultimatum agad, kulong agad, no. Nandiyan pa masusing pag-iimbestiga, hindi agad ganun kadali yun. Na pag sinabi mong gusto mong makulong ay kulong agad, no. Maghihiring pa yan, lilitisin niya, deserve ba talaga, nagkasala ba talaga ito sa batas na kailangan niyang panagutan? Ay sabi nga, iharap siya. Kahit sa korte, ibig sabihin talaga, may panlaban. O, di ba? Paano nga, yun na. Kuha ka ng private attorney, doon ka sa tamang lugar. Hindi sa channel ni Sir Rapi Tulfo, sumbungan na reklamo. Doon, pag-aayusin. At tingin ko, so lang, ito based lang sa aking pagkakaintindi. Matapos mapanood yung video, parang hindi interesado si Sir Rapi Tulfo na talagang humantong sa kulong, sa may makukulong. Or humantong doon sa magkakaroon ng kasuhan. Wala akong nakikita na may pag-i-interest ang sila Sir Rapi Tulfo na humantong na mayroong pag-iimbestigang tawag ito, may kasuhan na magaganap. Ang sabi ay ayusin sila. Di ba? So kayo dinala-dala niyo lang yan diyan sa channel, sa malaking channel ni Sir Rapi Tulfo. Dapat hindi sa ganyan. Kung gusto niyo talaga, doon kayo sa tamang lugar. Di ba? Mag-away na kaibigan, ay magkasundo na lang kayo. Kahit paano kayo may pinagsamahan, maghingi ng sorry, magpatawaran, mararamdaman, paano nga kung ganyan na nga, naglaot na, naglamot na, nagkatulpuhan pa, ito ba, kaya, magkakaroon pa ng patawaran, pero may lamat na, nandiyan na, nagkatulpuhan na, nakatatak na, sa isip ng mga tao. Lalo na dito sa kay best friend, malalaman, makikita ng mga kaibigan, nang makikita ng mga kapatid, makikita ng mga magulang, nung natulpo, di ba? Mangyayari pa ba na sila ay magkapatawaran? Sa tingin ko kay best friend, baka galit na. Ayan, abangan nyo ko guys sa aking next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick naman po ng thumbs up na sa ganun. Suwak sa panlasa po ni YouTube. Ayan, pakiclick ng thumbs up guys. Ayan. Bye-bye. Pakiclick po ng thumbs up. Mega love shoutout sa inyo lahat. Ayan, bye-bye.